saya. Sa langit ay liligaya, gagantimpalan tuwina. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatutupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maghalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pasasalamat at pagpupuri sa ating mahal na Jesus Nazareno. Atin siyang bigyan ng pagpupugay sa umagang ito. Mga kapatid, papaano ba ang maging mapalad? Ang mapalad ay hindi lamang pagiging maswerte, sapagat ang mapalad ay isang biyaya. Ang pagiging mapalad ay isang kaloob or gift. Sa atin pong ebanghelyo sa umagang ito, narinig natin yung tinatawag na Beatitudes, mga mapapalad, mga pagpapala. At ito nga po ay narinig natin doon sa sermon sa bundok, kung saan ipinakita po ni Jesus ang kanyang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang pinakikinggan po natin ang mga salitang ito, tayo po iniimbitahan ni Jesus na makita ang mundo through the eyes of Jesus, sa pamamagitan ng mata ni Jesus, at maunawaan kung anong ibig sabihin ng maging mayaman sa kaharian ng Diyos. At tingnan po natin ang bawat pagpapala at ating tuklasin ang malalim na kahulugan ng mga ito. Sinasabi dito, mapapalad ang mga aba, sapagkat walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang pagiging aba sa espiritu, poor in spirit, ito'y nangangahulugan po ng pagkilala sa ating kabuuang pag-asa sa Diyos. Kaya nga sa Diyos ka umaasa.
Ito'y isang pag-amin ng ating kahinaan at pangangailangan sa kanyang biyaya. Mga kapatid, in front of God, we are nothing. Bali, wala tayo. Kaya, walang may pagmamalaki. Lahat tayo ay aba sa harap ng Diyos. Pangalawa, mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang pagdadalamhati po, ito'y hindi lamang tungkol sa pagiging malungkot. Kasama po dito ay ang pagdadalamhati sa kasalanan. Pagiging malungkot dahil ikaw ay napapalayo sa Diyos. Ang mga nagdadalamhati ay mapalad dahil sila ay nakikiramay sa mga paghihirap sa kanilang paligid at naghahanap ng aliw at kagalingan ng Diyos. In Him alone, we will find true happiness. Sa Diyos lamang. Pangatlo, mga kapatid, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kahinaan. Ang pagiging mapagpakumbaba, ito ay lakas na may kontrol ka, mahinahon, matiisin, nagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos. Sa isang lipunan po, mga kapatid, na pinahalagahan niyang kapangyarihan, ang agresyon, itinatampok ni Jesus ang mapagpakumbaba niyang puso. Ang mga mapagpakumbaba ay mapalad dahil ipinakita nila ang katangian ni Kristo. Mapagpakumbaba, nakikibahagi sa kanyang kaharian sa bagong nilalang. Pang-apat, mga kapatid, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, ilan po sa atin dito ang umaasa talaga sa kaniyang providence? Nasabi na ba ninyo sa inyong sarili, God will provide? Yung mga pagkakataon na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng makakain, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa tuition ng iyong mga anak, nasasabi mo, ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang bahala. God will provide. Ito'y pagnanais natin na ang Diyos ang umalalay sa ating buhay. Ang mga naghahangad ng katwiran ay mapalad dahil ipinangako ng Diyos na bubusugin niya ang kanilang pinakamalalim na hangarin. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa inumin at mga bayarin. Ito ay tungkol sa paghahangad sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Panginoon, ikaw lamang sapat na ang lahat sa buhay ko. Ang awa, ito yung susunod. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Habag. Kasama po sa habag ay ang pagpapatawad at kahandaang paginhawain ng paghihirap ng iba. Ganyan ang isang Kristiyano Katoliko, mahabagin. Tayo mapala dahil ginagaya natin ang puso ng Diyos na mayaman sa awa, rich in mercy. Sa pagiging mahabagin, binubuksan natin ang sarili natin upang matanggap ang masaganang awa ng Diyos. We're opening ourselves to the mercy of God. Tayo nagiging daluyan ng awa ng Diyos sa iba. Kaya tayo nagiging mapalad. Sinasabi rin sa ating pagbasa, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang kalinisan ng puso ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng walang halong pandaraya at karumihan. Ang mga may malinis pong puso ay mapalad dahil ang kanilang kalinawan ng pananaw ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang Diyos sa kanyang kagandahan at kabanalan. Naranasan nila ang isang
relasyon na malapit sa Diyos at kinikilala ang kanyang presensya sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa buhay natin, tayo hinahamon ng ating Panginoon. Nawa, ang presensya ko ang palaging manahan sa buhay mo, hindi yung presensya ng sarili mo. Yung kalooban ko, hindi ang kalooban. Yung kalooban ng Diyos. Sinasabi siguro sa atin, anak, not your will. Hindi ang kalooban mo bilang tao. Dapat yung kalooban ng Diyos ang palaging nananahan sa buhay mo. Mga kapatid, ang ikapito, mapapalad ang mga gumagawa ng daan tungo sa kapayapaan. Peacemakers. Blessed are the peacemakers, sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Ang gumagawa po ng kapayapaan ay naghahanap ng pagkakasundo at pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon. Meron ba sa inyong naging instrumento ng Panginoon na muling maayos ang relasyon ng ilan sa inyong pamilya? Ilan sa inyong magkakatrabaho? Dating nasira, subalit muling naayos. Dahil ikaw ay naging instrumento ng Panginoon, mapalad ka. Sapagkat ang gumagawa ng kapayapaan ay nagiging mapalad kung ipinakikita niya ang likas ng Diyos. Ang Diyos na tunay na taga-pamayapa. Sa pagpapatuloy ng kapayapaan, ipinakita nila na sila ay tunay na mga anak ng Diyos. We pray for peace. Not only in our country, hindi lamang sa bansang ito, ipagdasal natin ang patuloy na kapayapaan sa buong mundo. At panghuli mga kapatid, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanilang kaharian ng langit. Ang pagsunod kay Jesus ay madalas na nagdudulot ng pag-uusig at pagsalungat. Ang mga nagtitiyaga sa pagdurusa para sa katwiran ay mapalad dahil nakikibahagi sila sa pagdurusa ni Kristo. At ipinangako nga po sa kanila ang kaharian ng langit. Ano pa ang hihilingin mo mga kapatid kung ang Panginoon ay iyong kakamtin sa buhay mo? Wala na. Wala na tayong hihilingin pa. Makamtan mo lamang ang Diyos, sapat na. Panghuli mga kapatid, mapalad kayo kapag kayo'y nilait, inusig, pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa akin. Magsaya kayo't magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Tinapos ni Jesus ang kanyang mga pagpapala sa isang personal na panghihikayat sa kanyang mga tagasunod. Kapag tayo daw po inuusig dahil sa kanya, kapag tayo po ay pinararatangan ng hindi totoo, tayo po'y magalak dahil malaki ang ating gantimpala sa langit. Ang pananaw na ito ay tumutulong sa atin na harapin ang mga pagsubok na may pag-asa at galak. Ibig sabihin mga kapatid, kung sa mundong ito ay nakararanas ka lang hindi maganda, dahil ikaw ay naninindigan para sa Panginoon, huwag kang mag-atubili na manalig sapagkat may pag-asa. Tayo ay kasama ng mga propeta at ng mga banal na nauna sa atin at tayo kasama ng Diyos. Manindigan tayo sa tama. Manindigan tayo sa wasto. Sapagkat ang paninindigan sa tama, pag alam mong tama, hindi ka naman dapat mangamba kapag wala kang ginagawang masama. Alam mong kasama mo ang Diyos at alam mong siya ang tunay mong pinaglilingkuran. Mga kapatid, uulitin ko, ang pagiging mapalad ay biyaya. Hindi tayo basta-basta nagiging swerte kapag tayo nagpupunta sa Quiapo. Hindi tayo nagiging swerte sapagkat tayo gumagaling dahil tayo nagsimba. More than pagiging swerte, ang hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, naway maging mapalad ako. Sapagkat ang pagiging mapalad, ito'y tunay na biyaya mula sa iyo. Hindi nagkataon lamang, kundi tunay na biyaya. Ang makapiling ka, makasama ka,
at tunay na manahan ka sa buhay ko. Yan ang tunay ng pagiging mapalad. Amen.